Alas problems, kaya pala maraming umalis, delayed ang sahod, kulang sa tubig, kulang sa pagkain. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Ang pagsali sa isang national team ng volleyball ay itinuturing na malaking karangalan para sa mga atleta dahil binibigyan sila ng pagkakataong kumatawan sa bansa sa mga international competitions. Para sa maraming manlalaro, ang pagsusuot ng jersey ng Pilipinas ay simbolo ng pagmamalaki, dedikasyon at pagmamahal sa bayan. Gayunpaman, sa kabila ng prestihiyoso na kaakibat nito, may mga ulat na ang ilang miyembro ng national team ay nakararanas ng mga hamon tulad ng mababang sahod, pagkaantala ng sweldo at kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng sapat na pagkain, tubig at benepisyo. Noong nakaraan nga ay inanunsyo ang pagkakaroon ng Alas Draft kung saan ayon ito sa PNBF. Ang national team ang unang pipili ng mga draftees mula sa mga draftees ng PBL. Ang mga players ay mayroong 2 years contract at inaasahang makakatanggap ng kaparehong sahod katulad sa PBL draftee. Subalit narito ang mga problemang inaasahan, mga problemang naganap at nagaganap sa national team. Ang mga sadyang miyembro ng ALAS matapos ang SEA Games 2025 ay naghihintay sa plano ng federation. Hindi pala na-inform ang ALAS Girls sa kagustuhan ng federation. Sa social media lamang nila nalaman na magkakaroon pala ng ALAS draft. Ang mga ALAS draft picks ay hindi papayagang tumanggi sa national team's offer, bagay na makababawas sa earnings at exposure ng mga athlete dahil 4 to 5 months lang naman ang national team duties, 2 years silang nakasign dito. So talagang bawas sa earnings at exposure ng mga young athletes dahil trabaho nila ito at hindi basta-basta lang sila naglalaro. Nang tanungin ang mga manlalaro kung ang exclusivity clause at ang nakapirming sahod ay ipapatupad din sa mga kasalukuyang miyembro na ng national team or ng ALAS na naglalaro pa para sa club team, walang ibinigay na sagot ang federation. Tila nawawala raw ang human aspect ng pagtrato sa mga athletes. Nang tanungin daw ang pamumuno ng PNDF hinggil sa issue ng ALAS draft, sinabi ng mga ito na basta ay pagmamahal sa bayan. Well, talaga namang isang karangalan ang mairepresenta ang flag ng bansa, subalit hindi ito dapat parasahan o inuobliga. Ayon pa sa source ay dapat nitong January 1, 2026 pa lamang uupo si new PNBF President Tony Boy Liao, pero nagkaroon agad ng agarang pagpapalit ng pwesto noong November 2025. At ang resulta nito, ang mga ALS athlete ay nagbabayad at bumibili ng pagkain at inumin mula sa kanilang sariling bulsa. Kaya naman, hindi may palalo ng ilang mga stakeholder ng ALAS ang issue. Una rito yung scheduling. Ayon sa kanila, ang FIVB ay naglalabas ng calendar every Olympic cycle. At dito, 4 na taon na alam na agad ang mga schedule. Subalit bakit raw hindi makapag-schedule ang Pilipinas kagaya sa ibang bansa? Ang solusyon sana ay kung off-season ng PBL ay align sa schedule ng FIVB upang magkaroon naman ng maayos na paghahanda ang mga atleta. Mas higit na pinahahalagahan ng Philippine National Volleyball Federation or PNBF ang mga komersyal na resulta at ang pagbibigay kasiyahan sa mga club team owners. Kaya nagiging tila parang wala lang ang pagtrato sa mga atleta sa halip na kilalanin sila bilang mga mahahalagang kabahagi sa mga desisyong ito. Ano nga ba raw ang mainam na gawin? Ayon pa sa source, nais ng mga atleta ng maayos na collaboration upang maituloy nila ang magandang nasimulan ng ALAS for the past 2 years. Ayon sa mga stakeholder, ang takot ko is matigil ang nasimulan. Maraming athletes na ang hindi bumalik sa national team kasi sumobra na sa trauma. But in the last 2 years, nakikita mo talaga na buhay na ulit yung kagustuhan sa mga player na maglaro sa national team. Samantala ay matapos mailabas ng ganitong pangyayari, nang iminungkahi ng ang Alas Pilipinas draft ay hindi na ito itutuloy gaya ng anunsyo. Ibinahagi ni Ricky Palu, President ng Premier Volleyball League or PBL, na hihikayatin niya ang PNBF na bawiin ang unang panukala at sa halip gumamit ng ibang pamamaraan sa pagre-recruit ng mga batang maglalaro para sa national team or Alas Pilipinas. Anong masasabi niyo dito? Leave a comment.
Thank you for watching and don't forget to subscribe.